si Hesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Tayo nagkakatipon sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipag-isa ng Banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Maligayang pagdalo sa ating banal na pagdiriwang mga kapatid, ating ngayong ihanda ang ating sarili para sa ating banal na misa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dahil sa paninindigan para sa pananampalataya sa iyo ng obispong si San Estanislao, siya'y pinaslang sa tabak ng umuusig na kaaway. Ipagkalubong kami matapang na makapanindigan hanggang mamatay para sa pananampalataya. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ni Jesus na iyan. Wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral, at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong yan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nagngit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito. At ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Ang galing ng poon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisipayo
Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon, agad naiibsan. Tukhang sa Diyos tumatawag, ay Kanyang inililigtas. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatutuhanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patutuo. Ang naniniwala sa kanyang patutuo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinibigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali sa inyong lahat, mga kapatid. Maligayang Pasko ng pagkabuhay. Ang Panginoong Hesukristo ay nabuhay. Alleluia, alleluia. Pakisagot. Alleluia, alleluia. Ang Panginoong Hesukristo ay nabuhay. Alleluia, alleluia. Ang Panginoong Hesukristo ay muling nabuhay. Ito ang ating pananampalataya. At ang nananalig sa ating Panginoong Kristo ay may buhay na walang hanggan. Dahil dito, sina Pedro at ang kanyang mga kasamang apostoles ay tinawag ng Sanhedrin sa isang council ng mga religious leaders sa Israel. Ang sabi ng mga saserdote, mahigpit naming ipinagbabawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na yan, wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong yan. Ito yung mga religious leaders, pero dahil sina Pedro, dahil sa kanilang nasaksihan na muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, naging matapang sila, matatag sa gitna ng mga pagsubok. Pinagbawalan man sila, ang kanilang pangaral ay hindi mapipigilan. Dahil sila mismo, magsisinungaling sila sa kanilang sarili kapag hindi nila maipangaral ang Panginoong Hesukristo na muling nabuhay. Ngayon, ang sabi ng mga ito, bawal, kumbaga, wag niyong gagawin. Ano ang sagot ni Pedro? Na
leader ng mga apostoles? Ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Opo mga kapatid, sa ating buhay, tayong tao laging may pagpili, lagi tayong malaya. Gagawin ba natin ang tama o hindi? Ano ba ang kalayaan? Gawin ba natin yung gusto natin dahil malaya tayo? Hindi po. Lawlessness ang tawag doon kapag ginagawa lang natin yung gusto natin na walang kinikilalang namamagitan o nagmamasid sa atin. Hindi pwede na dahil malaya tayo, gagawin natin yung gusto natin. Hindi. Ang tamang kalayaan ay piliin at gawin kung ano ang tama. Amen? So yun po yun. Ang kalayaan ay piliin kung ano ang tama at mabuti at gawin ito. Hindi po dahil may buhay tayo, malaya tayo, sasabihin pa natin na buhay ko ito. Hindi, di natin pag-aari ang buhay natin. Kaya wag natin aabusuhin ang ating sarili sa mga bagay na hindi makakabuti sa ating kalusugan. Dahil bandang huli, magkakasakit tayo. Hindi yun kalayaan. Kalayawan yun. So mga kapatid, ang pagpili ay ginanap ni na Pedro na sundin ang Diyos, hindi ang tao. Kaya naman, mula sa Israel, lumaganap ang pananampalataya sa Jesus Nazareno na matay, ngunit muling nabuhay. Pag-asa ng sanlibutan na gumapi sa kamatayan, sa kasalanan, at anumang uri ng nagpapahirap sa tao. Kaya naman, si Jesus, dito ay chapter 3 pa lang ng Ebanghelyo ayon kay San Juan. Pero sinasabi na ito ng Panginoong Jesus, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa, nagsasalita ng mga bagay tungkol sa lupa. Ngunit siya, naggaling sa kaitaasan, ang kanyang balita ay kaligtasan, buhay na walang hanggan. Kaya nga po, kung wala ang pagkakatawang tao ng Poong Jesus Nazareno, hindi natin makikilala ang Diyos. Alam niyo po, galing po ako ng Africa, 2000, 2003, for 3 years I was in Africa, Togo, West Africa. Doon po, yung malaking kahoy, binabalutan nila, tawag doon na ay baobab, binabalutan ng damit na puti, doon sumasamba. At isang beses na nagmotor ako, nasira yung motorsiklo, naglakad ako ng 9 kilometers, pinarada ko yung motorsiklo sa ang bahay nila ay may bakod na puti, na paikot. Bakit may bakod? Protection sa mga wild animals. So, pumasok ako, nanaupo, nakiusap kung pwedeng iparada yung motorsiklo para hindi ko nadadalhin. Naglakad ako. Pumayag naman. Pero, pagtingin ko sa isang tabi, meron silang parang arko, parang groto. Alam niyo po yung meron doon? Masangsang na amoy, may mga balahibo ng manok, at puro langaw. Puro langaw, ang daming langaw. So, nagpaalam na ako, sabi ko, kinabukasan, babalikan yung motorsiklo. Naglakad na ako. Pagdating ko ng convent, sinabi ko sa aming cook na ang motorsiklo, iniwan ko sa bahay na ganito ang lugar. Dinescribe ko. Sabi ng aming cook, Father, that is the house of the local priest in that village. So, paring lokal na nandoon sa village na yon. Kaya pala meron, i-describe ko yung aking nakita na parang grotto, merong maraming
balahibo ng manok, masangsang ang amoy, maraming langaw. Kasi sabi niya, kasi they do their ceremony, ritual, prayer using animal. Sabi ko, that was 2002. Sabi ko, hala, meron pa pala naniniwala na para magdasal sa Diyos, gagamit pa rin ng mga hayop. Pero totoo po, meron pa din. Mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo, kung hindi siya bumaba sa atin, di natin makikilala ang Diyos Ama na nagmamahal sa bawat isa sa atin. At ang kanyang pag-aalay ng buhay ay nagsasabi ng ating kahalagahan, bawat isa sa atin. At nung kung sino man ang mananampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang hindi sumampalataya, kaparusahan. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Mga kapatid, mapalad tayo dahil nakilala natin ang Diyos sa pamagitan ng Puong Nazareno na nagsasabi na tayo ay tinatawag sa tahanan ng Ama sa kalangitan. Kaya nga po, sana yung ating mga pagpili, pipiliin natin kung anong mabuti para sa atin at pananaigin natin ang pagtalima sa kalooban ng Diyos. Hindi yung mga gusto natin, hindi para i-please yung ibang tao, kundi ang tumalima sa plano at layunin ng Diyos sa atin. Ngayon po pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Saint Stanislaw, isang obispo at martir ng Krakow, Poland. Namatay siya noong 1079. Isang batang obispo, pero pinatay siya mismo ng hari dahil sa kanyang paninindigan na ang Diyos ang dapat sundin at hindi ang tao. Mga kapatid, nawa piliin natin kung ano ang pipiliin ng Diyos, ang kabutihan. Nawa piliin natin ang buhay na walang hanggan kaysa buhay na pagpaparusa. At ang Panginoong Jesus ang siyang pwede nating sundan sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tayong mga tumatanggap ng buhay ni Jesus ay tinatawagang mamuhay ng lubos ayon sa kanyang mga aral. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang simbahan, sa pamamagitan ng mga pinuno nito, naway buong tapang na humarap sa hamon ng patuloy na pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang pamahalaan naway manindigan sa kanyang pagsisikap na makapagbigay ng mataas na uri ng paglilingkod sa mga mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Sa mga nangangailangan, naway hindi natin isara ang ating mga puso at pagsikapan nating makibahagi sa misyon ni Kristo ng pagpapagaling at pagkakasundo. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang mga taong nagdurusa sa sakit na walang lunas, naway palakasin ng kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang mga yumao naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng nakapagpapagaling na biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Sa katahimikan ng ating puso, ating idalangin ang ating mga personal na kahilingan.
Ama, namuhay bilang isang tao ang iyong anak upang ibahagi sa amin ang iyong buhay. Ipagkaloob mo na maging matatag kami sa aming pananampalataya sa Kanya upang makapamuhay kami ng may pananagutan bilang iyong mga anak. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tanggapin mo, Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita ang martir na si San Stanislao, tanggapin mo ang ipinagdiriwang na paghahain ng tipan at dangal sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa pagtanaw ng utang luloob namin kailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong aming kagalakan na si San Stanislao ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang mga kulob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Estanislao at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Bilang isang pamilya, tayo tumawag sa ating iisang Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at idya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, mapapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagdiwang sa pagunitang ginampanan at sa tinanggap na pakikinabang ay umihiling na yung pagkalooban ng pakikiisa sa mga martir na banal sa pagsasalo
sa pagkabuhay at tagumpay ng iyong anak na pinahayag sa piging na ito bilang namatay at nabuhay na Mesiyas at tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo kasama ng inyong mga mahal sa buhay na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong hinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati